Rupa May and other celebrities as well rin, no? Paano nyo napa-oo na maging parte ng Your Face Sounds Familiar as celebrity performers? And what should be sa audience na mag-expect sa mga performance na gagawin ninyo? Yes, so ako po, dumaan ako sa madaming pinagdaan ng problema, ng drama. Kaya sabi ko, gusto ko nang may gawin na maganda, malibang. Parang malibang ako kasi kailangan ko yun dahil para sa nagluluksa rin kami mag-ina para mabitbit ko din yung kaligayahan sa kanya, sa anak ko. So sabi ko, tsaka, so syempre, ang pinakamagagawa ko lang, di ba nag-showtime din ako, magpatawa ng pasaya habang ako rin sumasaya dahil masaya lahat. So, yun lang po yung gusto ko. Tapos nung nangyari na offer sa akin to, gusto ko daw mag-audition, sabi ko, maganda to kasi matagal din ako hindi nag-full blast sa showbiz. Kumbaga kung may commercial, sulpot-sulpot lang. Halos 10 taon po ganun ang career ko dahil nagpamilya ako. So, sabi ko, ngayon, 8 na rin siya, medyo independent na rin siya. Sabi ko, pwede ko nang mag-full time din ako sa career ko. So, first time ko lang ginawa yun. Sakto naman, sabi ko, maganda to kasi training. Dahil, syempre, hindi na ako sanay mag-high heels, mag-perform, kumanta sa ilaw. Alam mo yung ang dami kong kailangan balikan. So sabi ko, sakto to, para makapagsimula ako ulit, meron akong voice coach, kumanta no? Nag-perform ako. Pero yun nga ako, so sa Blines naman ako, natanggap naman ako, kaya ginawa ko to. Yun po yung dahilan kung ba't ako para maging masaya ako. Pero totoo naman na nagkaroon po akong bagong pamilya dito po sa ABS-CBN, kaya maraming salamat sa inyo. At saka parang first show din yata ako ito talaga na sa kanila na ganito. So first time ko yung mag-contest, nang hirap pala. Kasi kala ko, iba yung kakanta ka lang eh. Iba yung may judge, iba yung may sayaw, iba yung may kalaban, iba yung magagaling. At saka alam ko kahit anong gawin ko yung boses ko, hindi naman magiging kapantay ng mga champion, di ba? Pero manda sila. So yun po ang dahilan dahil gusto ko po magkaroon ng bagong pamilya at saka familiar at gusto ko rin po magpasaya ulit ng tao para sumaya din ako. Kaya I'm depressed but it's okay because there's freedom of the press. So mga press, fans, family, press, and the press. Mga press, huwag kayo ma-depress. Any celebrity din po sa answer ko po sa question. Any celebrity? Eh, sino po? Ano gusto ko? Alexa. Post ka na rin. Alexa din yung anak ko. Ako naman po, trivia lang siguro. Matagal na po akong dapat nakasali sa Your Face Sounds Familiar. Not few pala, many years ago, supposedly magkakaroon ng edition na parang duo. And doon po ako nag-audition talaga. Bagets ko po ako noon. But sadly, hindi natuloy. But it's okay kasi God's timing is perfect. And ngayon, in-offer po ulit sa akin na makasali sa Your Face. And I immediately, without any hesitation, I said yes po agad. Kasi for me, this can be a good avenue to show and maybe to prove myself then and to prove myself worthy of the title Gen Z Total Performer. So with this show, mas may papakita ko po yung ibang mga kaya kong gawin na baka hindi ko pa napapakita sa ibang mga shows or sa ibang mga naging projects ko po. That's why I really said yes. And para na rin po gumaling as an artist. Kasi sabi ko nga, whether manalo or matalo, hindi naman yun yung goal ko sa pagsali dito. Because I know na pag sumali ka dito, you're gonna come out a better performer. For sure. Lahat po kami, I'm sure we're gonna improve and gagaling talaga. So, yun din po yung habol ko talaga dito. Improvement and growth. For the growth. Amen. Go, go, go! Yes! Comment din po. Okay. Well, sa Your Face, it was offered to me, they asked, open ka ba mag-audition sa Your Face? At sabi ko, bagay ba ako dun? Sige na po. Kasi parang, kung beauty queen, di ba, kailangan demure, kailangan proper. At dito sa Your Face, talagang lumabas lahat. Lumalabas talaga yung personality mo. And for me, I felt that my personality hasn't really come out yet.
especially as a beauty queen and as a performer, people don't see that yet. So, yung thought process ko parang, ay, perfect opportunity ko talaga for me also to prove myself as a performer as well, and as a singer as well. And ang saya talaga dito. The experience so far, to be around all of these amazing performers, si Kuya Bong, Kuya Jong, and just to be here in this environment, I felt like I've grown so much as a person. So, super happy ako na nandito ako at part ng cast nito. Yeah, that's right. Uli, congratulations sa inyo and sobrang excited natin. Mga kapatid natin mapapanood sa TV5. Salamat po. Thank you so much, Mr. Carl June. Uy, patututuhanan ko yan. Parang magkakasama kayo sa September dump ng isa't isa. Mga nagsi-upload kayo kahapon. Sobrang ko-close yun na. Hindi ba? Kasama talaga yan ng familiars, mga ka-familiars natin dyan. Ito naman, magtatanong kay Kuya Bong at kay Kuya Jong, si Chris O. Ramos mula sa One Music PH, ang katanungan niya. How do you feel about taking on the challenge of doing primetime hosting? Well, medyo nakakakaba. Actually, nung first taping namin talagang kinakaba kami ni Guisbong. Medyo may mga, may mga bulol-bulol kami ng konti. But syempre, as a host, syempre kailangan namin gawin yung trabaho namin. And kami naman dalawa, kapag binigyan kami talaga ng work ni Bong, as sa experience namin sa Street Boys, talagang ginagalingan namin, binibigay namin yung 100% namin. And talagang gumagawa kami ng sariling style namin sa host. Kaya medyo, kahit pa paano, medyo may comparison din dun sa nauna kay Billy at kay Luis. Kasi dalawa kami. Yung English, sa kanila na lang ako. Tama si Quiz Jong challenging talaga dahil nga, syempre galing nga sa magagaling yung mag-host. Talagang nananalo sila pagdating sa hosting, Billy and Luis. Syempre may dagdag ka pa rin. Syempre nanonood sa amin, si Sir Gary, diba? Si Ate Shawi. Kuya Ogie, okay lang. Kasi kaibigan na namin si Kuya Ogie, close na namin Dagdag yun kasi kumbaga, nakakatuwa lang dun sa first taping namin. Talagang chine-cheer din kami ng mga jury. Talagang inaano kami na, go! Kumbaga, ang sarap na maramdaman na talagang supportive sila sa amin dalawa ni Quiz Jong. At syempre kami dalawa, 33 years na kami magkasama. So alam na namin kung paano magsasaluhan. Kumbaga ito nga lang yung first time na dalawa kami. Kasi sa Showtime syempre marami kami. At dito rin na papatunayan yung brotherhood. Talaga namang kung ano man ang mangyayari, saluhan talaga. So yun. Yun talaga yung tulong dito ng Street Boys. Tsaka yung ginawa sa aming training ni Direk Chito, napakaganda. Kasi laging pag may bagong sayaw, may training, talagang puro challenges na yung ginagawa namin. Kumbaga nasanay na rin kami. At tinitake nyo ang lahat ng challenges na magkasama. Yes. At pasulong. Tama, pasulong. Correct, oo. Pero eto pa, may isa pa po siyang question, Nung bata pa kayo, did you often find yourself fantasizing about being a pop star? If yes, who would you often fantasize about being? English na English yung tanong ni Sir Chris Ramos. Parang kay Pili Corofer yung tanong. Thank you for that wonderful question. Yes, But for me, I think... Wow, in English. Serious! Hey! Ano ba? Ako parang wala As in, wala akong pangarap sa showbiz before. Hindi sala akong tambay dati talaga. Uy, grabe Kuya Jong! Theater actor ka, hindi lang dito sa Pilipinas. Hindi ba nag-UK ka pa? Yes, pero nung bata ako, wala talaga, as in wala. Yung pagkasayaw, hindi ako marunong. Nung nagsimula ako sa Street Boy. Marunong ako tumbling, pero pinag-aralan ko na lang yung sayaw. Kaya medyo natuto ako. And then, acting, ano lang yan si Spencer dapat yung kukunin. Kaya lang, hindi siya pwede kasi may braces. So ako yung pinadala, nakapasa ako, and dire-diretso na. And then hosting, judge lang naman ako dati, and then naging host na talaga ako ng show. So, lahat na pagkaaralan. Hindi ako naniniwala sa pinanganak ako na may talent. Pinanganak kong may talent na hindi. Lahat po na pag-aaralan. Kung talagang kaya natin, kung talagang gusto natin gawin, kaya natin gawin. Si Kuya Bo. Ako, naalala ko lang ng elementary, sobrang idol ko si Michael Jackson. So, lagi kong dala yung cassette tape pa nun. Lagi kong dala yun, tapos nire-rewind yun sa pamagitan ng lapis o yung ballpen, ginagano mo yun. Tapos parang ready to play yun.
One time nagkaroon ng foundation day sa school ko nung elementary. Sumali ako. Wala kasi representative ang grade 4. So ako yung pumili na sumali. Dala ko yung cassette tape. Finally nagamit ko. Na kung ano yung suot ko, yun na yun. Nanalo ko 3rd place as Michael Jackson. Oo. Tapos yun na yun. Parang dream ko na maging dancer. Gusto ko magtuloy-tuloy. So yun yung naging ano ko. Parang si Michael Jackson talaga. Kaya pag mayroon kaming sayo sa Street Boys, pag MJ ang tugtog, siya na mismo yung nasa unahan. Matik na MJ Felipe. Hi, Sir MJ! Grabe. At saka yung groove, kuya, dalang-dala mo hanggang ngayon. Iba yung groove ng Bong Navarro, yung galaw. Mr. Suwabe. Oo. Salamat. Siya na yun. Diba? Thank you so much mga quiz. Pero eto naman may katanungan para sa Jamie at kay Jarlo, kay Jason at kay Kuya Pepe. Mula pa rin kay Chris Ramos. Ang sabi niya, noong bata pa kayo, did you often find yourself fantasizing about being a pop star? If yes, who would you often fantasize about being? Sino mga pinipeg nyo sa buhay? Si Mariel. Ako, growing up ko, Sarah G. Canaga. Of course. Siya yung napapanood ko, lalo na nung Little Big Star pa. Tapos siya yung host din doon. And then napanood ko rin yung mga, lalo na yung mga movies niya. Ituwing mo lang yung ningning, yung panghagis niya na yung basta yung iconic ending nung ano niya, yung To Love You More. So yun, siya yung naging parang icon na look up ko talaga since I was a child. Ako naman po, si Sir Ogie talaga, at saka si Sir Martin Rivera. Hindi naman sa pangsisip-sip ni Sir. Sabi points! Ano kaya mararamdaman na Sir Kai? Hindi naman po, pero kasi yun talaga yung naririnig ko talaga sa bahay namin na palaging tinutugtog, tas ballad talaga. So nagustuhan ko na din at kinakanta ko yung mga songs nila. Kaya yun po. Napakahusay ng dalawang Yes, idol natin yan hanggang ngayon. Si Jarlo, sino mga pinipeg mo, pina-fantasy mo? Ako naman po, mga boy bands dati. Mga Backstreet Boys and Street Boys. Idols. NSYNC, yun po talaga. Wala akong specific na isang tao lang. Pero ever since, gusto ko po maging part ng isang boy band na kumakanta, sumasayaw. So sobrang thankful po talaga ako sa opportunity na to. Kasi ever since, puro gitara and magkanta lang. And now I can actually sing and be my idols. So yun, thank you po. Salamat. And be Jarlo Bassett. Yes, of course, of course. Sarili mong tao. Si Jason di naman. Ako, like na-mention ko kanina, si Stevie Wonder, si Freddie Mercury. And also, kasi ang genre ko talaga kasi is R&B. So, nakikinig ako sa mga music nila Usher, nila Neo. Yun yung mga ano ko talaga, yung parang doon ko pinapattern yung style ko sa pagkanta, yung style ko sa pag-perform, ayan, mga Boyz II Men, mga ganun. Yun yung mga idol ko talaga dati. Soulful talaga Soulful ang mga talaga. amats mo. Si Kuya Pepe. Iba po kasi yung pinagpapantasan ko nung bata pa ako. Iba yung Kuya Pepe. Iba yung fantasy ka. Share mo. Share ko? Hindi, ako naman kasi basketball lang pinagpapantasan ko noon. Maging Michael Jordan. 1998, talagang pag tumitira ako sa basketball, sinisigaw ko, Michael Jordan. Yes. Pero kwento mo sa amin, may mga poster ka, di ba? Ng Michael Jordan. Nasa CR yung poster eh. Oh, may poster ako sa CR ni Michael Jordan. Yung ano siya nag-model sa Portandoy. Anduay. Michael Jordan. Nagtatuloy ba siya? Nagtatuloy ba si Iba Michael? yun, hindi siya yun. Hindi ko na 1998. Ayun pala. Yun ang mga pinipeg ng ating mga celebrity performers. Maraming salamat po Sir Chris Ramos Jr. para sa iyong mga katanungan. Ito pa, para kay Dia Mate, ang question na ito mula kay Lance Joseph Martinez ng Metro Style. Having been crowned Reina Hispano-Americana 2025, how do you plan to channel that pageant success into your face? Sounds familiar, especially since it's a competition-based show. Serious. Thank you for that wonderful question. O pageant to Pageant na to well, as Reina Hispano-Americana, I guess yung one thing na i-channel ko dito sa show nito is confidence, di ba? Kasi sa isang beauty pageant, kailangan confident ka kahit may sakit ka, kahit wala ka sa mood. Confidence talaga yung dala mo sa stage. Ganun talaga. So I guess, bringing it here to sa your face, kapag hindi ako super comfy sa icon or hindi ako sure sa mga moves ko, sa vocals, gano'n, yung talaga, you have to fake it and you make it talaga. Confidence.
yung kailangan mo idala sa show nito. And I'm excited kasi pasabog talaga yung mga icons ko at yung mga icons sa mga kasama ko dito. So, it's gonna be fun. It's gonna be fun. At syempre, icon ka na rin ng mga bakla dahil beauty queen ka. At ang daming nag-aabang sa'yo. Congratulations, Tia. Thank you so much. Of course, na ayaw magpula for today's video. Diba? Red for Reina and red for your face. Oh! Ito naman, meron pang tanong si Lance Joseph Martinez mula sa Metro Style. Para kay Alexa naman. Ito English din to, Alexa. Kayanin natin to. You're widely... I'm wild? Widely. You're widely recognized as a Gen Z total performer since this show will challenge you to both sing and impersonate. What preparations have you been doing for your face sounds familiar? You know, I'm first of all, thank you. I really appreciate the people who think that I am a Gen Z total performer. Kasi nung pinalabas ko yung trailer, I saw one comment that said na I don't deserve the title. And I didn't disagree eh. Kasi sabi ko, yes, I believe na hindi ko pa napapatunayan yung sarili ko na deserving akong matawag na total performer. Which is why I'm so excited for this show and I'm really giving it my everything. I'm really gonna give it my all. Kasi I really wanna prove then also more than to other people, for myself, na kaya ko to and I deserve to be called a Gen Z total performer. Kasi ito naman yung pangarap ko talaga eh. I've always wanted to be a pop star, a singer, a dancer, everything in the arts. So yeah, so I've been training. We're so blessed that we have really good mentors here. Everyone in the show is so supportive of each and every one of us. Lahat ng requests, lahat ng hingin namin. Talagang tinutulungan po nila kami. And ako naman po, on the side, syempre, kanya-kanya kaming homework. So, we all do our own research, non-stop. Non-stop yung pag-aaral. And sa mga bagay po na I know hindi ako masyadong magaling, like with dancing, doon ako nakatutok. Oh, 3 points! Yun, that's something I feel like I lack also confidence. So, yun din yung tinatry kong pag-aralan. So, I've been taking lessons. Prior to joining this, sabi ko, I'm gonna start taking lessons for ASAP din. So, yun, taking lessons, trying to improve in all aspects na talaga. So, yeah. Uy, papasinungalingan ko yung basher na yan ha, dahil napakahusay ng unang performance ko Alexa. Abangan nyo po yan. No, I took it as constructive. Na hindi naman ako yung hindi ko deserve. More on constructive na, sige, papakita ko sa'yo na deserve ko to. Yan, lagot ka kay Alexa Ilacan. Sabi nga ni Ate Peachy, humanda ka. Todo na to. Yes! Dahil itodo na natin, may isa pang katanungan para sa'yo. Si John Bueno mula sa kumagkao.com. Sabi niya, you are not new to singing or acting. Are you very competitive? You know, na-realize ko sa sarili ko, I'm not really competitive with other people. Pero sa sarili ko, I'm my worst critic talaga. Like, all that matters to me is how I performed, how I was able to present myself. Lalo na in this show, kasi I really know na sobrang galing. We're with champions here. Lahat may kanya-kanyang naiaambag talaga on the table. So, yeah, yun yung, I lost my train of thought. Oh my God. Are you very competitive? I'm very competitive sa sarili ko lang. More on myself talaga. Pero would you say na yung background mo bilang child star, nahihinder ba niya yung pag-enjoy mo dito sa show? Or mas na-enjoy mo talaga to? This is the greatest show I've ever been part of. Every night, usually kasi lagi I'm easily overwhelmed. So nakikita ng mom ko na konting bagay nasa-stress ako. Pero dito, nagtataka na siya. Lagi akong happy. Lagi akong pag-uwi. Ang saya-saya. So feeling niya, niloloko-loko ko lang. Yun isa pa, ang generous ng mga kasama ko. Pero yun akala ng mom ko, niloloko ko lang to na hindi ko ginagalingan kasi enjoy talaga ako. Sabi ko, aside from I feel like I am improving myself, it's so fun. I feel like I get to be different people every episode. I get to channel a different voices, talents I'm learning. It's the total experience. Kasi I'm so happy talaga na I'm part of this show. At yun talaga yung puso din naman ng Your Face Sounds Familiar. Yes. Just have fun. GV lang talaga. Being with these people, para ako
akong libreng entrance sa comedy bar every episode. I love it so much. At speaking of comedy bar, kay Ate Peachy ang susunod na katanungan mula kay John Bueno ng humangcow.com. Etong English na ulit tayo, Ate Peachy, ha? Miss Rufame, what is your best asset that you will be bringing to the show? At what are you willing to do to win this? And will you be using your own voice and not lip sync? Go, go, go. One by one. My first yung una muna. is my jewelry. What's your best asset and my necklace. Ganda. Na para bang si Rose sa Titanic, si Ate Peachy ko. Hindi naman chest. Just the necklace. Nakita niyo ba yung dump ko? Ano pa? Ano the best asset? Ano pa? Photo dump? Oo. Picture natin, Ate Peachy, with your best asset. Oh, nalula si Alexa sa picture eh. Nasyak ako. Naubos na naman yung damit. Ano nga yun? Yung next question mo, Ate Peachy. But anyways, ano daw ang willing kang happy gawin para manalo ka? ako siguro i-enjoyin ko na lang. Hindi ko na pinapangarap manalo ngayon sa championship na lang. Bibigyan natin ng championship, yes. Basketball. Pero nakita ka na parang inaabutan mo si Akira para ibigay yung point sa'yo. Team judges, inaabukan niya. Kahit kailan wala akong pinag-usapan dito. Si Kuya Ogie, nakita ko may Hindi ako naabot ka. nagbabaksak. Walang bagsak-bagsak. Eto, meron pa siya isang question natin. Magli-lip sync ka daw ba? O ano, live Hindi, sing? bawal eh. Hindi, bawal daw. Antay ang laban, live lahat. Live and unlive. Correct. At saka ang tagal talaga nilang pinaggugugulan talaga yung preparation para sa Kaya maganda, susunod na. maraming natututunan. Tsaka masaya kami. Kami lang Kayo lang. Hindi kami kasama ate. Hindi, masaya kami. Sorry. Kaya parang hindi kami nagtatrabaho. Mhm. Parang bandingan, gano'n. Correct. Thank you so much, Ate Peachy. Make up, ganyan.